Minamahal kong tito-tita at mga kababayan, ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan dito sa Pilipinas. Sa aking mahabang panahon ng paggagamot at paggabay sa napakaraming pasyenteng Pilipino, may napansin akong isang bagay na madalas hindi pinapansin ng marami. Ang ating utak ay bihira magsalita ng malinaw. Hindi katulad ng sikmura na kayang magbigay ng matinding hilap o puso na nakakaramdam ng paninikip na makitulak sa ayong makpakonsulta akat. Ang utak ay nananahimik sa sarili nitong paraan. Hindi ito sumisigaw ng saklolo sa pamamagitan ng matitinding sakit, kundi tahimik itong napapadala ng maliliit at panayat na senyales. Napakalabo nito, kaya madali natin itong nababalewala. Maaring pagkagising mo isang umaga ay pakiramdam mo'y mabigat ang iyong ulo. Isang ordinaryong araw sa trabaho ngunit, mas hirap kang mag-focus kaysa sa karaniwan. Minsan naman, pagtayo mo ay medyo nahihilo ka o nagdidilim ang paningin. Pero dahil nawawala rin ito matapos ang ilang segundo, iisipin mong wala lang ito. May mapasenta rin akong nakukuwento na, Althea, napakamakalimutin ko na po yata ngayon. Kakalapak ko lang ang gamit pataliko ko, nakalimutan ko na kung saan ko nilagay. O kaya na may nakakaramdam na parang lutang ang kanilang isip, hindi malinaw, at hindi talaga alerto sa anumang ginagawa nila. Ang mga ganitong sintomas ay madalas isisisang pamilyar na dahilan. Kulang sa tulog, stress dahil sa traffic o trabaho, sobrang pagod o simpleng dahil sa pagtanda. At toto naman nasa ilang makasitwasyon, mari itong making tama. Ngunit ang dapat bigyang pansin ay kapaangga, sintomas na ito ay madalas mangyari at tumatagal ng ilang araw o linggo, malaki ang posibilidad na hindi na ito normal. Maaring ito na ang maagang senyales ng mahinang sirkulasyon ng dugo sa utak, cerebral ischemia. Anong nga ba ito? Sa madaling salita, ito ay ang sitwasyon kung saan ang dami ng dugong umaayat sa utak ay hindi sapat para sa pangangailangan nito. Kapag nangyari ito, hindi nakakatanggap ang utak ng sapat na oksigen at nutrisyon para gumana ng maayos. Isipin niyo po ito. Ang utak ay parang control center ng buong katawan. Lahat ng ating iniisip, nararamdaman, ikinikilos, at inaalala ay nakadepende rito. At para gumana ng maayos, kailangan nitong patuloy na mapakain ng dugong mayaman sa oxygen. Kapag humina ang daloy ng dugong ito, kahit sa maikling panahon lang, agad magre-react ang utak. Pero imbes na sumigaw, nagpapaalala lang ito ng banayat, konting pagkahilo, konting kawalan ng balanse, konting pahina ng memorya, konting hirap sa pag-focus. Ang konting iyon, kapag naipon sa paglipas ng panahon, ay hindi na magiging maliit na bagay. Sa katunayan, marami na akong nakitang kaso na noong una ay napakagaan lang sintomas, ngunit dahil sa pagiging kampante, hindi pagpansin at hindi pagbabagong lifestyle, ay naging malala ang kondisyon. Pagdating nila sa aking klinika, mayroon na silang malalang vertigo, vestibular disorder, kapansin-pansing pagina ng memorya, at naapektuhan na ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mas nakakabahala ngayon ay hindi lang mga nakatatanda ang nakakaranas nito. Parami ang makabataang Pilipino, nasa edad 30 hanggang 40 pa, lamang, na nagsisimula ng makitaan ng masintomas. Ang nga dahilan ay namumula sa iba't ibang aspeto, kulang sa ehersisyo, palaging nakaupo, puyat, matakalang stress, maling diet, at palaging pagkain ng fast food, matataba, mamantika, at matatamis na pagkain. Lahat ng ito ay direktang nakakapekto sa maugat at sirkulasyon. Bukod pa, rito, ang mga sakit gaya ng high blood pressure, mataas na cholesterol, at diabetes ay masali na pumipigil sa daloy ng dugo patungo sa utak. Isang napakakaraniwang pagkakamali na nais kong ibahagi ng diretsahan sa inyo kapag nakaramdam na nga kakaiba. Marami ang basta-basta na lang bumibili ng kung ano-anong brain supplements o food supplements na nakikita nila sa mga patalastas o sa internet. May maumiinom nga napakaraming klase ng sabay-sabay. Kung ano ang inirekomenda ang kapitbahay, susubukan agad. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng produkto ay hiyang sa inyo. Kapag mali ang paggamit o gumamit ng nga produktong hindi malinaw kung saan galing, maari itong makasira sa atay, bato, kidneys, at puso ng hindi ninyo namamalayan, samantalang may isang paraan na mas simple, mas ligtas, at mas pangmatagalan na madalas binabalewala marami ito.
ay ang pagayos ng ating pangaraw-araw na dieta at pamumuhay. Sumasang-ayon ang lahat ng maeksperto sa kalusugan na para sa makasonga. Banayad hanggang katamtamang kakulangan ng dugo sa utak, ang pagbabago ng lifestyle ay nakdudulot ng malinaw na pabuti. Ano ba ang kailangan ng utak? Napakasimple ng sagot, kailangan ng malinis na dugo, sapat na oxygen at malulusok na ugat, blood vessels. At ang nga ito ay direktang naiimpluwensyahan ng mga kinakain natin araw-araw. Ang tamang dieta ay nakakatulong na paganday ng kalidad ng dugo, pinapakunat ang maugat, binabawasan ang peligro ng pamumungang dugo, blood clots, at mas epektibong naiaayat ang dugo sa utak. Sa kabilang banda, ang maling pagkain ay mabilis na mapapalala sa kondisyon. Alam niyo po ba, ilang segundo lang na mawala ng oxygen ang utak, maaari nang magulo ang function nito. Kung magtatagal ang kakulangan sa dugo, ang nerve cells ay maaring masira at napakahirap na itong ibalik sa dati. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ang maagang paktukoy at agarang pakbabago. Palagi kong sinasabi sa mga pasyente, huwag ninyong hintayin na sumigaw ng malakas ang inyong katawan bago ninyo ito alagaan. Dahil bago pa mangyari iyon, baka huli na ang lahat. Kung pakikinggan niyo lang ang inyong katawan ng mas maaga, papansinin ang pinakamalit na pakbabago at maksisimulang mak-adjust mula sa makasimpleng bagay gaya ng pagkain, pahinga at ehersisyo, ligtas ninyong mapapabuti ang inyong kondisyon. Sa video na ito ngayong araw, hindi ako magbabahagi ng nga bagay na masyadong komplikado o mahirap gawin. Lahat ng ito ay mapamilya na pagkain na madaling mahanap sa ating mga palengke at hapag-kainan. Ngunit kung gagamitin ng tama, regular at balancer, maari silang maging katuwang ninyo sa pangmatagalang pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa inyong utak. Ngayon, iisa-isahin natin ang partikular na pagkain, ito. At ang unang pagkain ay isang napakapamilya na sangkap na halos mayroon ang bawat pamilyang Pilipino ito ay ang itlog ng manok. Maaring sabihin na ang itlog ay maliit pero nakakapuwing. Halos lahat na bahay ay mayroon nito, mura, madaling lutuin, ngunit nakatataklay na napakahalagang nutrisyon para sa utak at nervous system. Sa aking 35 taong karanasan sa klinika, marami akong nakikitang tito at tita na nakakaranas ng bahagyang pananakit ng ulo, pagkahilo at pagiging makalimutin. Kapag tinanong ko tungkol sa kanilang kinakain, marami sa kanila ang napakasimpel lang kumain, hindi balanse at lalo nang kulang sa mamahalagang nutrition para sa utak. Samantalang kung dadagdagan lang nila ng tama ang mga pangunahing pagkain tulad ng itlog, malaki na sana ang may tutulong sa kanilang katawan. Ano nga ba ang nasa itlog at bakit ito napakaganda? Una, ang itlog ay siksik sa mga kinakailangang bitamina, lalo na ang vitamin B complex tulad ng B1, B6 at B12. Ang bitaminang ito ay may napakalaking papel sa pagana ng nervous system. Tumutulong ang maito na panatilihin ang pagpapasa ng signal sa pagitan ng mga nerve cells, sinusuportahan ang memorya, pinapataas ang focus, at binabawasan ang mental fatigue o pagod ng isip. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na kapag kulang ang katawan sa vitamin B, madalas makaranas ang tao ng paginangang memorya, pagiging makalimutin, hindi malinaw na pag-isip, at madaling mahilo. Bukod dito, ang itlog ay may mahahalagang mineral tulad ng iron, zinc, magnesium, at calcium. Ang iron ay may espesyal na papel sa paggawa ng dugo. Kapag sapat ang iron sa katawan, mas nagiging mayos ang paggawa ng mga red blood cells na tumutulong na mapadami ang dugong umaakyat sa utak. Ang zinc at magnesium naman ay tumutulong sa pag-stabilize ng mood at pagbawas ng stress. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa itlog, lalo na sa dilaw na bahagi yolk, ay ang choline. Ang choline ay napakahalagang nutrisyon para sa utak ngunit bihira itong mabanggit sa ating pang-araw-araw na dieta. Ito ay mahalagang sangkap para makabuo ang katawan ng acetylcholine, isang neurotransmitter na may papel sa pag-alala, pag-aral, at reflex. Sa madaling salita, kapag kulang ka sa choline, mas magiging mahina ang pag-andar ng iyong utak parang isang computer na naglalag ang signal. Dahil dito, ang pagkuha ng choline mula sa itlog ay natural na makakatulong sa pagpapabuti ng focus, pagpapalinaw ng isip, at pagsuporta sa memorya. Hindi lamang ang yolk, ang puti nga itlog ay napakahalaga rin. Ito ay mapakukunan ng mataas na kalidad na protina na tumutulong sa pag-recover ng katawan na bibigay ng enerhiya at napapabagal sa pagtanda agaying kapag
mas malakas ang katawan, mas nagiging epektibo ang sirkulasyon na hindi direktang nakakatulong para mas mapadali ang pag-akyat ng dugo sa utak. Gayunpaman, gusto kong makbahagi sa inyo ng isang mahalagang paalala. Maganda ang itlog, pero dapat tama ang pagkain nito. Marami ang natatakot na ang itlog ay makpapataas na kolesterol. Hindi naman ito lubos na mali, ang gunit kung kakainin sa tamang dami, ang itlog ay nananatiling napakabuting pagkain. Karaniwan, mari kayong kumain ng 3 hanggang 5 itlog bawat linggo depende sa inyong kalusugan at kabuwang dieta. Para sa mga may matataas na cholesterol o may partikular na sakit, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor para may adjust ito. Sa paraan ng pagluluto, nire-rekomenda kong unahin ang masimpleng paraan tulad ang nilaga, hard-boiled, soft-boiled, pinasingaw, steamed, o ihalo sa lugaw. Iwasan ang labis na pagprito sa maraming mantika dahil mababawasan ang halagang nutrisyon nito at hindi ito makakabuti sa mga ugat. Isang pamilyar na mungkahi o para sa mga madalas mahilo at sumakit ang ulo dahil sa kakulangan sa dugo sa utak. Lugaw na may itlog gamit ang pulang bigas, red, brown rice. Ang pagkain ito ay madaling kainin at nakakatulong sa pagpapanumbalik ng sigla ng dugo. Napakadali ring gawin. Hugasan ang pulang bigas at ilugaw hanggang lumambot. Kapag malapit ng maluto ang lugaw, ilagay ang itlog at haluin. Pwede ring lagyan ng kaunting pulot honey o calamansi para mas masarap kainin. Kung regular ninyo itong kakainin, mararamdaman ninyong gagaan ang inyong katawan at mas magiging alerto ang inyong isip. Maaari ring ihalo ang itlog sa iba't ibang masusustansyang gulay o sa mainit na sabaw. Ang mahart ay hindi ang pagpapakadami ng kain, kundi ang regular at tamang pagkonsumo nito. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na hindi kailangan ng katawan natin ang sobrang mamahaling bagay. Kailangan lang natin gangkop at tuloy-tuloy. Ang itlog ng manok ay isang malinaw na halimbawa. Isang simpleng pagkain, madaling hanapin, ngunit kung alam mo kung paano gamitin, maaari itong maging pundasyon sa paalaga ng utak mula sa loob. At kapag mas nabibigyan ng sustansya ang utak, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Mas magaan ang ulo, bawas ang pagkahilo, mas mahimbing ang tulog, at malinaw na bumubuti ang memorya sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng itlog, ibabahagi ko naman ang isang gulay na kilalang-kilalang mga Pilipino dahil sa pait nito'n ngunit nagsisilbing natural na gamot. Ang dahon ng ampalaya o mismong ampalaya. Kapag narinig ang ampalaya, maisip agad ang natatanging amoy at mapait nitong lasa. May mga taong paborito ito, pero marami rin ang umiiwas dahil ayaw sa pait. Ngunit ang pait na iyan ang mismong pinakamahalaga sa ampalaya. Sa tradisyonal na panggagamot, ang mga pagkaing mapapait ay may napakagandang epekto sa pagbabalance ng katawan, lalo na sa pagpapaluwa ng daloing dugo. At para sa mga nakakaranas, mahinang sirkulasyon sa utak, banayad na vertigo, pagkahilo, at sakit ng ulo, ang maayos na daloy ng dugo ang pinakasusi. Naalala ko ang isa kong pasyenteng Pilipina, lakpas 50 taong gulang na madalas mahilo tuwing nag-ibang ang posisyon. Nagpatingin siya kung saan-saan, uminom gamot at bumuti ng sandali, ngunit bumabalik din. Matapos kong usisain ang kanyang pamumuhay at kinakain, napansin kong hindi siya kumakain na magulay na napapabuti ng daloy ng dugo gaya ng ampalaya o dahon ng ampalaya. Tinuruan ko siyang isama ang ampalaya sa kanyang ulam. Kasabay ng paayos ng kanyang tulog at pag-ehersisyo. Matapos ang ilang panahon, bumalik siya sa klinika at masayang ibinalita na nabawasan na ng husto ang kanyang pagkahilo at gumaan na ang pakiramdam niya. Ang kwentong ito ay hindi bago at napapakita ito na minsan. Ang simpleng solusyon ay nabibigay ng pangmatagalang epekto kung gagawin natin ng tama. Bakit nga ba napakaganda ng palaya at mga dahon nito? Ayon sa karanasan ng mga matatanda, ito ay may katanggiang nag-init, nagpapaganda, nege sirkulasyon, nege dugo, at nagpapainit ng katawan. Kapag mayos ang daloy ng dugo, nabibigyan ng sapat na oksigen at nutrisyon ang utak. Dahil dito, ang mga sintomas tulad ng pagkahilo, mabigat na ulo, pag-ugong ng tainga tinnitus, at pagkawalan ng balansa ay unti-unting nawawala. Hindi lang iyon, nakakatulong din ito sa pagpapakalma ng nervous system. Napakahalaga nito para sa mga tito at tita na madalas hirap makatulog. Napansin?
Kung na maraming may mahinang sirkulasyon sa utak ay hirap din sa pagtulog, madalas magising sa madaling araw, o kaya ipagod pa rin pagising. At kapag hindi maayos ang tulog, mas lalong kinukulang sa oxygen ang utak. Kapag ginamit ng tama ang ampalaya, makakatulong ito sa pagpapayos ang tulog sa natural na paraan para mas makarelax ang katawan at makabawi ang utak. Ayon. Din sa modernong pag-aral, ang ampalaya ay mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds. Tumutulong ang nga ito na protektahan ang nga pada nga ating maugat, blood vessels. Pinapabagal ang pagtanda nito at binabawasan ang peligurong pagkasira. Ngamga ugat sa utak sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, hindi lang pinapaluwag ng ampalaya ang daloy ng dugo, pinoprotektahan din nito ang daanan ng dugo. Iyan ang dahilan kung bakit tinuturing itong halamang gamot. Paano ba ang tamang paggamit nito? Ang pinakasimple ay ang paggawang ginisang, ampalaya o dahon ng ampalaya na may itlog o paghahalo nito sa sabaw ng munggo. Ito ay napakapamilyar sa mga Pilipino, madaling gawin, nakakapagpalakas at nakakatulong sa sirkulasyon. Pwede rin itong ihalo sa sabaw na may karne para mas madaling kainin. Para sa mga hindi talaga sanay sa pait, maringgoing sa ang pinatuyong dahon ng ampalaya at inumin. May pagkamapait ang saang ampalaya ngunit kapag nasanay ka na, magaan ito sa pakiramdam, lalo na kung ginumin sa gabi. Mari rin itong ipatuyo, iros ng bahadya at lagyan ng mainit na tubig. May iba rin na ginagawa itong juice at hinahaluan ng honey para mas madaling inumin. Maganda ito para mabilis ma-absorb ang nutrisyon. Ngunit paalala lamang, maganda ang ampalaya pero hindi dapat abusuhin. Ang sobrang pagkonsumo nito ay maaring makasakit ng sikmura o magbigay ng di magandang pakiramdam sa iba. Kaya sapat na ang ilang beses sa isang linggo, lalo nasa pasyenteng may ibang sakit o umiinom ng maintenance meds, lalo na sa diabetes. Kumonsulta muna sa doktor kung balak itong gawing pang-araw-araw. Ang gusto kong tandaan ninyo ay hindi ang pagpapakadami na kain nito, kundi ang pag-unawa sa tamang halaga nito at paggamit ng tama at regular. Pagkatapos ng ampalaya, ibabahagi ko naman sa inyo ang isang napakapamilyar na gulay sa hapagkainan ng Pilipino, mas madaling kainin, mas madaling lutuin, at tinatawa sa ilang bansa bilang gulay ng mahabang buhay. Vegetable of longevity, ito ay ang kulitis o red amaranth mariring spinach o alugbati. Ito ay pamilyar sa mga Pilipino. Madaling itanim sa bakuran, madaling bilhin sa palengke, mura, at simpleng iluto. Pero ang nakakagulat, sa ibang bansa sa Asia, tinatawa itong gulay ng mahabang buhay. Bakit kaya ang isang simpleng gulay ay tinawag ng ganito? Ang sagot ay nasa taglay nitong nutrisyon, lalo na para sa puso at sirkulasyon nege dugo sa utak. Marami akong nakakausap na tito at tita na nagtatanong sa klinika dra. Althea, maayos naman po akong kumain. Bakit madalas pa rin akong mahilo at sumakit ang ulo? Kapag inusis ako, malalaman kong sapat nga ang dami ng kinakain nila, pero kulang naman sa mga mahahalagang bitamina at mineral na nakpapakalma ng blood pressure at nagpapanatiling mayos ng daloy ng dugo. Ang kulitis, red amaranth o spinach ay isang napakagandang natural na pakukunan ng mineral na ito. Mayroon itong mataas na potassium. Ang potassium ay tumutulong na ibalanse ang dami ng sodium asin sa katawan. Madaling intindihin ito kapag masyadong mataas ang sodium na karaniwan sa diet. Neting mga Pilipino na mahilig sa toyo, patis at bagong tatas ang blood pressure. Ngunit kapag sapat ang potassium mo, tutulungan nito ang katawan na ilabas ang sobrang sodium para maging stable ang blood pressure. At kapag stable ang blood pressure, ang daloy ng dugo papuntang utak ay magiging tuloy-tuloy at maluwag. Ito ay isang napakahalagang aspeto para mabawasan ang pagkahilo, sakit ng ulo, at pagkawala ng balanse. Bukod sa potassium, ang kulitis at spinach ay mayaman sa vitamin B at vitamin C. Ang bitaminang ito ay sumusuporta sa nervous system at kasama sa proseso ng pagawang dugo. Kapag may sapat na nutrition para gumawang dugo, gumaganda ang kalidad ng dugo. Dahil dito, mas nakakatanggap ng magandang nutrition ang utak. Pero ang mas nagpapasikat sa gulay na ito ay ang natural na antioxidants nito. Mayroon itong compounds na pumoprotekta sa mga pada ng ugat, binabawasan ang sansa ng paninigas ng nga ugat, arteriosclerosis. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang dugo na umakyat sa utak. Isipin ninyo na ang maugat ay parang tubong ang tubig.
Kung ang tubong ito ay mapuno ng dumi at tumigas sa paglipas ng panahon, mahaharangan ang daloy ng tubig, ang kulitis at spinach ay nagsisilbing guwardiya para mapanatiling malambot at fleksible ang emigay tubong ito. Bukod pa rito, nagbibigay din ito NG folic acid, isang napakahalagang nutrisyon para sa utak. Tumutulong ito sa pagbuangang bagong nerve cells at nagayos ng memorya. Kapag kulang ang katawan sa folic acid, nakakaramdam ang taong pagod, pagkawalan ng focus, at pagiging makalimutin. Ang nakatuwa ay makukuha natin ang lahat ng ito mula sa isang gulay na madaling bilhin sa palengke o kaya tumutubo lang sa ating mga likod bahay. Paano ba ito pinakamagandang lutuin? Ang pinakasimple ay gawing sabaw. Ang sabaw na may kulitis, alugbati na ginisa sa bawang at may kasamang hipon ay masarap na nakakadagdag pang protein at mineral. Mari rin itong banayat na ilaga o igisa saglit sa bawang para mapanatili ang nutrisyon. Isang maliit ngunit mahalagang paalala mula sa akin. Huwag po nating gawing overcooked o lutuin ng napakatagal ang gulay na madalas nating ginagawa sa Pilipinas. Ang mabitamina nito ay madaling mamatay sa sobrang init. Lutuin lang ng tama o half-cook para manatili ang halaga nito. May isa pa akong gustong linawin. Marami ang nag-akala na para umepekto ang magandang pagkain, kailangan nila itong kainin ng pagkarami-rami. Ang totoo, hindi dami ang kailangan kundi ang pagiging regular. Kung isasama niyo lang ito sa ulam niyo ng ilang beses sa isang linggo ng balanse sa iba pang pagkain, unti-unting gaganda ang inyong katawan. Maaring hindi niyo agad makita ang pagbabago, pero maipon ito sa paglipas NG, panahon at balang araw, ay mararamdaman niyo na lang na mas magaan na ang inyong ulo. Hindi na kayo madaling mahilopak tayo at malaki na ang nabawas sa nararamdaman ninyong pagod. Ganyan gumagana ang mga natural na pagkain mabagal, ngunit pangmatagalan. Pagkatapos ng gulay, ibabahagi ko naman ang isang sangkap na halos araw-araw nating ginagamit sa pagisa, ngunit bihira nating isipin na ito pala ay taga-protekta ng ugat sa utak. Ito ay ang sibuyas, onion. Ang sibuyas ay hindi nawawala sa kusina ng bawat pamilyang Pilipino na bibigay. Ito ng natural na tamis ay linamnam sa pagkain. Ngunit sa likod ng simpleng balat nito ay ang mayamang nutrisyon na napakahalaga para sa mga ugat. Isa sa madahilan kung bakit nahihirapan ang dugo na umakyat sa utak ay ang pamumonga. Maliliit na dugo, blood clots, sa loob ng mga ugat. Ang mga ito ay maring magpabagal o magbara sa daloy ng dugo. Ang sibuyas ay natataglay nga compound na sulfur at flavonoids, mga sangkap, na pumipihil sa pagkumpol-kumpol ng platelets. Sa madaling salita, pinapanatili nitong may tamang labnaw ang dugo para hindi ito mamuo. Kapag madaling dumaloy ang dugo, makatanggap ng sapat na oxygen at nutrition ang utak. Kaya nababawasan ang pagbigat ng ulo, pagkahilo, at pagkapagod. Bukod dito, nakakatulong ang sibuyas na pababain ang masamang kolesterol, isang malaking salik sa pagkasira ng maugat. Kapag nanigas ang ugat, mahaharangan ang dugo papuntang utak. Palagi ko itong kinukumpara sa isang kalsadang naging masikip. Makakadaan pa rin ang sasakyan, pero mabagal at madaling traffic. Tinutulungan ng sibuyas na linisin ang kalsadang iyon upang maging maluwa ang maugat. Ang isa pang benepisyong madalas hindi napapansin ay ang kakayahan nitong i-stabilize ang blood pressure. Kapag hindi paiba-iba ang blood pressure, mas nagiging stable din ang dami ng dugong umaayat sa utak. Napakahalaga nito sa matito at tita na madaling madilim ang paningin tuwing biglang tumatayo, nagbabago ng posisyon. Mga karaniwang pagkakamali sa paggamit ng sibuyas. Gusto kong idiin ang isang pagkakamaling madalas gawin ng marami ang pagluluto o paggisa ng sibuyasa. Napakataas na temperatura o pagsuno dito hanggang umitim. Kapag in-overcook ang sibuyas, nawawala ng malaki ang mga mahahalagang nutrisyon nito. Ang natitira na lang ay ang lasa nito pero wala na masyadong halaga sa kalusugan. Ang pinakamagandang gawin ay gamitin ito sa panggigisa ng mabilis ihalo sa sabaw o ilagay sa salad. Panatilihin itong bahagi ng pagkain ng ilang beses sa isang linggo at tiyak na makakandap ng benepisyo ang katawan sa paglipas ng panahon. Ang susunod ay ang soya o soya beans, isang napakapamilyar na pagkain sa atin. Ang soya milk, tokwa at taho ay ilan lang sa mga pinakasikat na paraan natin ang pagkonsumo nito, ngunit hindi alam ang marami na ang soya ay may napakagandang epekto para sa sirkulasyon ng dugo sa utak.
Sa soya, mayroong isoflavones, isang compound na may malakas na antioxidant properties. Pinoprotektahan nito ang padang ugat mula sa pagkasira at pinapabagal ang pagtanda nito. Kapag malakas at flexible ang mga ugat, mas matatak ang daloy ng dugo papuntang utak. Bukod dito, mayroon din itong lecithin, isang mahalagang sangkap para sa istruktura ng mga nerve cells. Tinutulungan ng lecithin na panatilihin ang kalinawan ng isip, sinusuportahan ang memorya. At iniaayos ang kakayahang ma-focus para sa mga tito at tita na madaling makalimot. Napakahalagang nutrisyon nito. Hindi lamang iyon, nakakapagpababa rin nito ng bad kolesterol sa dugo. Kapag kontrolado ang kolesterol, bumababa rin ang tsansang manigas ang mga ugat. Ibig sabihin, mas magiging maaliwalas ang daanan ng dugo paaya sa utak. Isang pagkakamali na madalas gawin nga marami ay ang pag-inom ng soya milk o taho na napakatamis. Maraming nabibiling soya milk o taho sa palengke na sobraang asukal o arnibal para mas maging masarap. Ngunit kung palagi itong inumin, ang sobrang asukal na ito ang magiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar at cholesterol, nakabaliktaran ng gusto nating mangyari. Kaya nire-recommenda ko na piliin ang soya milk o taho na walang asukal, unsweetened o kaunti lang ang tamis, at huwag ding sobrahan ang pag-inom sa isang araw. Lahat ay nangangailangan ng balanse. Makikita ninyo na ang sibuyas ay nililinis at pinapaluwag ang nga ugat, habang ang soya naman ay nagpapakain at pumoprotekta sa mga ugat mula sa loop. Kapag pinasama ninyo ang dalawang ito sa inyong diet, mas magiging maganda ang epekto. Palagi kong sinasabi walang pagkain na parang magic pill kung bagisang gagamitin. Pero kung pagsasamahin ng tama at gagawing habit, malaking pagbabago ang magagawa nito. Mga minamahal kong tito at tita, tinalakay na natin ang iba't ibang pamilyar na pagkain na nabibigay ng halaga para sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit mayroon pang isang grupo ng pagkain na masasabi kong direktang nakpapakain sa utak at malinaw na nakakapekto sa memorya, focus, at kalinawan ng isip. Ito ay walang iba kundi ang mga matatabang isda, fatty fish, at walnuts. Kung sa manakaraang bahagi ay pinausapan natin ang pagprotekta sa mga ugat, sa bahaging ito ay ipapaliwanag ko ang nga pagkain na direktang nakakaapekto sa utak natin, hindi lang napapaganda ng sirkulasyon kundi nagbibigay ng sustansya. Mismo sa mga nerve cells, nag-ayos ng memorya at nagpapanatili ng sigla ng isip. Ito ay nirekomenda ng halos lahat ng eksperto sa nutrisyon sa buong mundo, lalo na para sa mga nasa middle age at senior citizens. Bakit kaya? Ang sagot ay dahil sa isang napakahalagang nutrisyon, ang omega-3. Ang omega-3 ay isang magandang clase ng taba na hindi kayang gawin ng ating katawan mag-isa, kaya kailangan natin itong makuha sa pagkain. Ang mga matatabang isda na mayaman dito tulad ng tuna, salmon, tambakol, at iyan ng bangus ay nagtataglay napakataas na omega-3, lalo na ang DHA at EPA. Ipapaliwanag ko ito sa madaling paraan. Ang ating utak ay binubuang ng malaking porsyento ng taba at ang DHA ang isa sa mga pangunahing block o bricks na nabubuang ng istrukturang ito. Kapag kulang ang katawan sa DHA, hindi ganong magiging flexible ang paggalaw ng mga nerve cells. Nagdudulot ito ng mabagal na reaksyon, paghina ng memorya, at kawalan ng focus. Sa kabilang banda, kapag sapat ang supply, mas magiging swaba ang andar ng utak parang makinang nalagyan ng tamang langis. Bukod dito, pinapakunat ng omega-3 ang maugat sa katawan. Napakahalaga nito dahil kapag malambot at flexible ang mga ugat, madaling dadaloy ang dugo papuntang utak. Kapag malambot ang ugat, mabilis ang daloy. Kapag matigas ang ugat, hirap ang dugo. Pinipigilan din nito ang inflammation, pamamaga, at pagbuo na plaque sa loob na ugat na siyang tahimik na dahilan kung bakit nahaharangan ang daloy ng dugo. Isang mahalagang obserbasyon ay ang mga taong may habit na kumain ng matatabang isda ay mas may magandang memorya, mabilis na reflexes, at mas maliit ang sansang makaranas ng cognitive decline pagtanda nila. Ito ay pinatunayan na ng maraming pag-aral. Pero may gusto akong diretsahing sabihin na madalas mamaline marami. Maganda ang isda pero ang paraan ng pagluluto ang pinakamahalaga. Kung ang isda ay deep fry, pritong-prito, lutong-luto na sunok o tatat na malat na pampalasa, mababawasan ang benepisyo nito at baka makabad effect pa sa katawan. Ang pinakamagandang paraan ng pagluluto ay steam, pinasinggaw, iniho, grilled, sinigang o paksi.
Kumain lang ang isda ng 2 beses sa isang linggo at sapat na ito para makakuha ng stable na omega-3. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Hindi yung kakain kayo ng marami ngayon tapos isang buwan na kayong hindi kakain. Ngunit paano kung hindi kayo mahilig sa isda o allergy kayo dito? Mayroon pang isang napakahalagang opsyon, ang walnuts. Matagal nang kinikilala ang walnut bilang pagkain para sa utak. Tingnan niyo pa lang ang itsura nito, kamukhang-kamukha na itong isang maliit na utak. At ang nakakatuwa, ang nutrisyon nito ay sadyang ginawa para sa utak natin. Mayroon itong plant-based omega-3, lalo na ang ala. Kahit na hindi ito eksaktong, katulad ng DHA sa isda. Nakakulong pa rin ang ala na pagandahin ang sirkulasyon ng dugo at protektahan ang mga ugat. Mayaman din ang walnut sa vitamin E at mga antioxidants na pumoprotekta sa mga nerve cells laban sa pagtanda at pagkasira dahil sa oxidative stress. Palagi ko itong kinukumpara sa paglalagay ng anti-rust o panlaban sa kalawang. Sa ating utak, kung walang proteksyon, unti-unting hihina ang mga cells sa paklipas ng panahon. Pero kung may sapat na nutrisyon, labis na babagal ang prosesong ito. Maraming pasyente ang nagsasabi na mas gumaan, mas luminaw, at mas hindi na sila makalimutin matapos isama ang walnut sa kanilang diet. Mayroon din itong magnesium, zinc, at copper na nakpapakalma sa isip laban sa stress at pagod. Ngunit paalala lang po, maganda ang walnuts pero mataas ang calories nito. Kung sosobrahan ang kain, baka kayo ay kabagin o tumaba ng hindi inaasahan. Sapat na ang 3 hanggang 5 piraso araw-araw. Hindi kailangang marami, kailangan lang regular, at piliin ang unsalted at hindi suno na klase. Minamahal kong pasyente, gusto kong balikan ninyo ang isang mahalagang punto. Dito, kung sa unang bahagi ay nililinis natin ang nga ugat, dito naman ay pinapakain natin mismo ang utak mula sa loop. Kailangang makasabay ang dalawang ito. Kahit maluwa ang ugat kung walang sapat na nutrisyon, hindi pa rin gagana ng mayos ang utak. At kahit may nutrisyon, kung barado naman ang ugat, hindi rin ito makakaakyat. Kaya ang tamang kombinasyon ng nga pagkain ang tunay na mabibigay ng epekto. Kapag itinuloy-tuloy ninyo ang ganitong habit, makbabago ang inyong katawan, gagaan ang ulo, mababawasan ang sakit ng ulo, gaganda ang memorya, at magiging alerto kayo sa pangaraw-araw. Hindi ito instant kundi resulta ito na unti-unting pag-ipon mula sa bawat araw na pagkain. Pero kahit gaano pa kaganda ang inyong kinakain, kung patuloy naman kayong may maling habit sa pamumuhay, mababawasan pa rin ang epekto nito. At iyan ang tatalakayin natin sa huling bahaging ito, ang nga nakagawiang tila walang masama. Pero tahimik na pumipigil sa daloy ng dugo sa utak araw-araw. Naniniwala ako na naunawaan ninyo na nawalang iisang pagkain ang magsisilbing himalang gamot kung iyon lang ang aasahan natin. Ang kalusugan ng utak at ng buong katawan ay resulta ng pangmatagalang pamumuhunan sa bawat kain, bawat tulog, at bawat maliit na habit natin araw-araw. Kaya bukod sa pagdagdag ng mga mabubuting pagkain tulad ng itlog, ampalaya, kulitis, spinach, sibuyas, soya, matatabang isda, at walnuts, ang pag-iwas sa mamasasamang nakagawian ay mas mahalaga. Diretsahan ko pong sasabihin, maraming kasonge mahinang sirkulasyon nege dugo sa utak ay hindi dahil sa kulang sa masustansyang pagkain, kundi dahil sa matagal na pagawangang gabagay na nakakasira sa katawan. Una, ang pagkain puro mantika, lalo na ang deep-fried o pritong pagkain na paborito nating Pilipino. Pinapataas nito ang bad cholesterol na nagiging plaka sa mga ugat. Kapag sumikip ang ugat, hindi aayat ang dugo. Kahit gaano, pagkaraming gamot ang inumin niyo. Kung barado ang dan, hindi makakarating ang nutrisyon. Pangalawa, ang habit na kumain ng maalat, tayong mga Pilipino ay mahilig sa patis, toyo, bagong, at tuyo. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng blood pressure na direktang sumisira sa sirkulasyon nege dugo sa utak. Ang processed foods at canned goods delata ay puno rin ng asin at preservatives. Kaya dapat itong iwasan o limitahan. Pangatlo, ang sobrang asukal. Ang palaging pag-inom ng milk tea, soft drinks, at pagkain ng matatamis ay nagugulo ang blood sugar at cholesterol. Sumisira ito sa kalidad ng dugo. Idagdag pa diyan ang alak at sigarilyo. Ang dalawang ito ay tinuturing kong tahimik na kawenga ugat natin. Pinapakipot nito ang ugat at binabawasan ang daloy ng dugo.
Sa paglipas ng panahon, palalalain nito ng husto ang inyong kondisyon. Naintindihan ko po na hindi madaling baguhin ang manakasanayan na, ngunit kung maumpisa kayo ng paunti-unti, tiyak na magagawa ninyo. Hindi, kailangang baguhin lahat sa isang araw. Ngayong araw, bawasan ang alat ng konti. Bukas, bawasan ang painom ng soft drinks. Ngayong linggo, maklakat-lakat ng ilang beses. Ang maliliit na pagbabagong iyan, naipon, ay lilikha ng napakalaking epekto bukod sa pagkain. Gusto kong idiin ang kahalagahan ng pag-ehersisyo at pag-relax. Kung nakaupo lang tayo palagi, hindi aandar ang dugo. Maglaan lang po. 30 minuto araw-araw para maglakad, magbisikleta o gumawang simpleng ehersisyo. Mas maganda ang pomba NJ puso, mas flexible ang ugat, at mas masaya ang utak. Mari din kayong makmasasya ang ulo. Ang simpleng pakihilot sa sintido at sa likod ng batok ay nagistimulatin ng daloing dugo at nagpapabawas ng stress. Gawin ninyo ito sa umaga pagka-gizing at sa gabi bago matulog. Isa pang madalas nating makalimutan ay ang paghinga. Ang paghinga ng malalim, mabagal at diretso ay nagpaparami ng oxygen sa dugo. Kapag maraming oxygen ang dugo, mas aktibo ang utak. Maklaan lang ilang minuto araw-araw para huminga ng malalim. Magaminamahal kong tito at tita, ang mahinang sirkulasyon ng dugo sa utak ay hindi dapat katakutan kung maaga natin itong mapapansin at maagapan. Ang pamilyar na pagkain na ibinahagi ko ngayon ay hindi gamot, ngunit kung gagamitin ng tama, ito ay magiging matibay na pundasyon para alagaan ang inyong utak. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karami ang alam ninyo, kundi kung gaano katagal ninyo itong kayang panindigan. Naniniwala ako na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi kailangang maging komplikado o magastos. Kailangan lang intindihin ng tama, gawin ng tama, at maging matiyaga. Iyan po ang susi. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang ibinahagi ko, huwag mag-atubiling maglaan ng oras para alagaan ang inyong sarili. Dahil ang kalusugan ninyo ay hindi lang para sa inyong sarili kundi para sa kapanatagan ng inyong buong pamilya. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras upang makinig at manood hanggang sa dulong video na ito. Ang bawat suporta ninyo ay nabibigay inspirasyon sa aming channel na patuloy pang makbahagi ng kaalamang medikal na madaling intindihin at napapanahon. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, paki-share naman po sa inyong kamag-anak at kaibigan upang sabay-sabay tayong maging malusog araw-araw. Hangat! Kopo na palagi kayong may masaganang kalusugan, malinaw na paiisip, at mapayapang pamumuhay. Paalam po at hanggang sa muli nating pakikita sa mga susunod nating video.